Dominant Protector. Credit to the author. 5,551-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Patriarkang walang talo, tumigil ka na sa pagsasalita. Mabilis na pinigilan siya ni Tianyong. Nasa ganitong kalagayan na ang hindi matalong Taego, at medyo nauutol ang kanyang mga salita. Hindi mahalaga kung nagyayabang si Terence o hindi, ang hindi matalong Taego ay walang kapantay kay Terence. Isa pa, palaging nararamdaman ni Tianyong na malaki ang utang na loob niya kay Terence, at ayaw niyang masaktan si Terence dahil sa Invincible Taego. Gayunpaman, hindi naman ganoon kaliit ang loob ni Terence, at natawa na lang siya matapos marinig ang sinabi ni Invincible Taego. Maniwala ka man o hindi, hindi ko na kailangang sabihin pa sa'yo ang marami, walang pakialam na sabi ni Terence. Wala na siyang pakialam sa hindi matatalo na Taego sa kanyang tugatog ng kakayahan, lalo na sa isang pile na tulad nito. Kuya Linford, huwag mo sanang isapuso yan, mabilis na pagpapatuloy ni Tianyong. Hindi rin alam ng walang talo na martial ancestor ang nangyayari. Kaya nga naghihinala siya kay Kuya Linford. Itinuro ni Terence si Tianyong at sinabing, mabuti na lang at mayroon kang napakagaling na apong disipulo, kung hindi ay hindi na ako mag-aabalang makipag-usap sa iyo. May gagalaw mo pa ba ang kamay mo? Kung makagalaw ka, iabot mo sa akin ang kamay mo. Anong ginagawa mo? Hindi nag-aalala si Invincible Taego na baka may gawin sa kanya si Terence, malamang hindi naman gagawa ng ganoon si Terence pagkatapos ng nangyari. Nagtataka lang siya kung ano ang gustong gawin ni Terence. Hindi mo man lang may galaw ang mga kamay mo. Kalimutan mo na yan. Naiinip na sabi ni Terence habang nakahawak sa palso ng walang talo na si Taego. Hindi sinasadyang sinubukang magpumiglas ni Invincible Primordial, ngunit nauwi lang ito sa wala sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, lubos na nagulat si Invincible Primordial. Isang napakadalisay at napakalaking espiritual na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palso at agad na bumuhos sa kanyang mga sirang meridian, pagkatapos ay mabilis na sinimulang ayusin ang mga ito. Paano ito naging posible? Kahit ang isang Supreme Grade 5th Grade Great Recovery Pill ay hindi magkakaroon ng ganito kabilas na epekto. Ito ay dahil malinaw kay Invincible Primordial na ito ang nakatagong puwersang iniwan ni Venerable Duna na patuloy na sumisira sa kanyang mga meridian. Kung hindi, sa pamamagitan ng pundasyon ng Thousand Blade Sect, mahahanap pa rin nila ang Great Recovery Pill. Hindi sana napilayan si Invincible Primordial sa kama ng ganito. Gayunpaman, ang tunay na enerhiya ni Terence ay nagawang madali at ganap na paalisan ang mapanirang nakatagong puwersa na iniwan ng The Wistmaster na si Dunan at sabay na ayusin ang mga nasirang meridian. Sa paningin ng di matatawarang Taego, isa lamang itong himala. Maya-maya pa, hindi pa rin nakakabawi ang walang talo na si Taego mula sa pagkabigla. Binawi na ni Terence ang kanyang palad at tinapik ito ng 2 beses. Sige. Ang Thousand Blade Sect ay mayroon pa ring isang peak nascent Soul Realm Cultivator, na kwalipikadong maging isa sa top 10. Dapat ka munang mag-sign up, pagkatapos ay magtrabaho ng mabuti sa immemorial meeting. Hindi dapat maging problema para sa iyo ang makapasok sa top 10. Sa oras na iyon, hindi mo na kailangang bawiin ang mga umalis. Maaari kang mag-recruit ng mas desenteng mga disipulo. Tatapos na. Hindi makapaniwala ang mukha ni Tianyong. Alam niyang kahanga-hanga si Terence, pero hindi niya akalain na ganito pala kaganda si Terence. Isang pile na nasa bagong silang na Soul Realm Cultivator ang gumaling sa loob lang ng napakaikling panahon. Ang kakayahan ni Terence, sinusubukan ba niyang hamanin ang kalangitan? Hindi nagduda si Tianyong na talagang gumaling na si Invincible Primordial, nasa gulat pa rin siya, kaya hindi niya itinago ang kanyang aura. Para mapantayan ang chi ni Terence, hindi niya namamalayang ginamit niya ang arts ng kanyang practitioner, at natural na nabunyag ang aura ng isang peak nascent soul. Nagkibit balikat si Terence, maliit na pinsala lang yan. Hindi naman malaking bagay yan. Pagkatapos mong magpalista, bisitahin mo ang pamilya Salter at sabihin mo sa kanila na ako ang nag-imbita sa'yo. Sila na ang bahala. Sige. Naiintindihan ko. Sandali na hindi alam ni Tianyong ang sasabihin o kung paano magre-react.
Sa wakas ay naunawaan na ni Tianyong ang tunay na kahulugan ng kasabihang ito. Paano malulutas ang kabaitan ni Terence sa sekta ng libong talon sa pamamagitan lamang ng isang pasasalamat? Kumaway si Terence at umalis nang walang sinasabi. Hindi pa rin bumabalik sa kanyang katinoan ang Invincible Primordial. Biglang dumating ang kaligayahan, at parang panaginip lang ito. Natatakot siyang mawala ang kanyang focus at mapagtanto na peke ang lahat. Kailangan ni Tianyong na maging mas malinaw ang isip. Nang makitang aalis na si Terence, mabilis niya itong sinundan at pinaalis. Sa katunayan, ang pinanibik sa kanyang puso ay hindi mas mababa kaysa sa pinanibik ng hindi magagipong sinaunang. Ang pag-usbong ng sekta ng libong talon ang kanyang pinakamalaking pag-asa. Dahil buo ang hindi magagipong sinaunang, maaari pa rin siyang umasa na maging isa sa 10 maliliit na sekta. Nang bumalik si Tianyong, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan ang Invincible Primordial. Bumantong hininga siya ng malalim at sinabing, Tianyo, ang galing mo pala makipagkaibigan sa isang katulad ni Terence. Naniniwala na talaga ako ngayon, hindi maglalakas loob ang sekta ng Chen ko na makipag-agawan kay Terence. Hindi siya isang peak foundation stage. Paano magagawang gamutin ng isang perpektong foundation stage cultivator ang isang perpektong bagong panganak na soul stage cultivator? At hindi ka man lang nakakaramdam ng kahit kaunting pagod pagkatapos ng treatment. Tumango si Tianyong bilang pagsang-ayon at sinabing, tama, si Kuya Linford ay tunay ngang hindi maarak. Patriarch na walang talo, kung may pagkakataon pa sa hinaharap, kailangan nating gumanti kay Kuya Linford. Siyempre, hindi lang ako pinagaling ni Terence, binigyan niya kami ng pag-asa. Kung hindi, malamang nabura na ang sekta ng Thousand Blades. Lubos na kumbinsido si Invincible Taego sa kakayahan ni Terence, ang malalakas ay iginagalang sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, hindi pa kasama rito ang lalaking ito na kanyang tagapagligtas. Matapos bumantong hininga, ang walang talong si Taego ay nagsimulang magtanong kay Tianyong tungkol kay Terence nang may pananibik, na para bang isa itong mortal na tagahanga na humahabol sa isang sikat na tao. Hindi alam ni Tianyong kung tatawa o iiyak siya dahil doon. Pagkatapos ng ilang casual na salita, mabilis na sinabi ni Tianyong, Founding Master Invincible, may pag-asa pang mabuhay muli ang ating Thousand Blade Sect. Sinabi rin ni Brother Linford na dapat tayong magmadali at magpalista, pagkatapos ay pumunta sa pantalan ng pamilyang Salter. Bakit hindi na lang tayo pumunta? Sige. Bilisan mo, sasamahan kita. Malapit nang magsimula ang sinaunang pagtitipon, at kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataon, mawawala ito. Agad na napatalon si Invincible Primordial sa pag-iisip ng muling pagkabuhay ng Thousand Blade Sect. Ito ay isang malaking kaganapan na hindi maaaring ipagpaliban. Walang gaanong dala ang dalawa, kaya dali-dali silang lumabas para magparehistro para sa pulong ng mga sinaunang tao. Sa katunayan, nakapagparehistro na ang sekta ng Thousand Blade noon, ngunit dahil maraming disipulo ang umalis, sila ay na-disqualify. Hindi sila maaaring sisihin para dito. Noong panahong iyon, tanging ang Pyle na Invincible Immemorial at si Tianyong lamang ang naroon. Paano sila nakilahok sa pulong ng mga sinaunang tao? Pero ngayon, iba na. Ang isang hindi matatalo na sinaunang tao sa tugatog ng bagong Soul Realm ay sapat na upang labanan ang isang buong sekta. Kahit na silang dalawa na lang ang matitira sa Thousand Blade Sect, walang sino man ang maaaring maliitin ang kanilang halaga. Pagkatapos magpalista, agad na pumunta sina Tianyong at ang Invincible Primordial sa angkan ng Salter upang magbigay puga. 5,552. Alam ni Percival ang tungkol sa sekta ng Thousand Blades, ito ay isang sekta na may koneksyon kay Terence. Nang mamatay ang batang Panginoon ng sekta ng Chenkon, naroon ang mga tauhan ng sekta ng Thousand Blades, kaya hindi na siya naglakas loob na mag-antala matapos matanggap ang card at nagpatawag na lang ng isang tao para dalhin sila. Ikaw siguro ang Primordial Daoist mula sa Thousand Blade Sect, di ba? At si Tianyong, Sect Master. Mainit na sinalubong ni Percival ang dalawa sa pasukan ng sala. Ito ay maituturing ng isang malaking seremonya. Mabilis na lumapit si Invincible Primordial at hinawakan ang kanyang mga kamay, ulo ng pamilya Salter, paano namin kayo maaabala na tanggapin kami? Humihingi kami ng paumanhin. Bahagyang namula ang mukha ni Tianyong.
Ngayong 2 tao na lang ang natitira sa Thousand Blade Sect, maituturing na nga siyang pinuno ng sect ng Thousand Blade Sect. Pinuno ng angkan ng Salter, binabati ng nakababatang si Tianyong ang pinuno ng angkan. Bagamat magalang na tinawag ni Percival si Tianyong bilang pinuno ng sekta, hindi talaga inisip ni Tianyong na makakapantay niya si Percival. Hindi mo kailangang maging magalang. Bakit natin pinag-uusapan ang mga senior at junior? Bakit hindi tayo mag-usap ng pantay-pantay? Alam ni Percival na nakilala ni Tianyong si Terence noong nagsasanay ito sa Common World, at alam niyang maganda ang kanilang relasyon. Kaya sa harap ni Tianyong, hindi magpapanggap si Percival na matigas ang ulo, at kailangan niyang maging mahinhin. Hindi ako maglakas loob, hindi ako maglakas loob. Paano ako magiging kwalipikado na makipag-usap sa pinuno ng pamilyang Salter bilang kapantay? Napatalon si Tianyong sa takot at dali-daling ikinumpas ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi. Isang biro, sino ba si Percival? Sila ang mga pinuno ng pamilya ng 4 na malalaking sekta, at ang Thousand Blade Sect ay wala man lang kwalifikasyon para maging isa sa 10 maliliit na sekta. Dahil sa lakas ng Invincible Peak Nascent Soul Realm, halos hindi sila makapantay ni Percival. Ano ba si Tianyong para sa kanila? Kung talagang papayag siya, siya ang hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Bahagyang ngumiti si Percival at hindi na nagpaliwanag pa. Matapos niyang sinenyasan ang dalawa na umupo at maghain ng tsaa, ngumiti siya at nagtanong, mga kapwa ko Dawista, pumunta kayo rito sa bahay ni Salter dahil sa pagpapakilala ni Terence, tama ba? Tinanong niya lang si Terence kung may mga sekta na kailangan niyang pagtuunan ng pansin, at ngayon ay nandito na ang Thousand Blade Sect. Alam niyang si Terence ang nasa likod nito, at malamang napapunta na si Terence sa Thousand Blade Sect nang umalis siya sa Percival Sect. Tumango si Tianyong nang walang malay, ngunit mabilis na napagtanto kung ano ang nangyayari. Gulat niyang tiningnan ang Invincible Primordial. Talaga bang sinabi ni Percival na Grandmaster Terence? Alam ni Tianyong na si Terence ang Grandmaster ng paaralang Percival, pero kailan pa kinailangang tawagin ng pinuno ng pamilyang Salter si Terence bilang Grandmaster? Huwag kayong masyadong magulat. Ang aming pamilyang Salter ay palaging konektado sa 3 malalaking sekta ng Hilagang Isla. Totoo na si Terence ay isang elder ng sekta ng Percival, ngunit isa rin siyang elder ng aming pamilyang Salter. Kaya sa ngayon, lahat kayo ay nasa ilalim ng pamilyang Salter. Pagkatapos ng sinaunang pista, magiging katulad namin kayo, sa ilalim ng sekta ng Percival. Hindi napahiya si Percival. Ang pagkakaroon ng malakas na suporta tulad ni Terence ay hindi nagpapahiya sa kanya. Sa kabaligtaran, ito ay nagparamdam sa kanya ng pagmamalaki. Nagkatinginan sina Invincible Ancient at Tianyong, hindi maintindihan ang nangyayari. Pero kung iisipin kung gaano kamisteryoso si Terence, parang wala naman itong hindi maintindihan. Walang pakialam si Percival sa iniisip nilang dalawa, at nagpatuloy sa pagsasalita sa malumanay na boses, dahil gusto ng Grandmaster ni Terence na mapasama ang Thousand Blade Sect ninyo sa 10 Little Ones, tapos na ang lahat. Mas magiging malapit tayo sa isa't isa sa hinaharap, lahat tayo ay mga disipulo ni Terence, tutal, nararapat lang na alagaan natin ang isa't isa. Sa qualification competition ngayon, kung maghahanda ka para sa mga event na iyon, mas madali kang makakasali sa 10 elementary schools. Hindi alam ni Percival kung nabanggit na ito ng Grandmaster ni Terence dati, pero nagpasya siyang maging maingat at ikinwento pa sa kanila ang tungkol sa kompetisyon. Natural na labis na nagpapasalamat sina Invincible Ancient at Tianyong. Hindi naman talaga ito nabanggit ni Terence noon. Para sa kanya, dahil nasa peak na nascent soul na si Invincible Ancient, wala nang ibang makakatapat niya maliban sa Big Four. Lahat ng paghahandang ginawa niya ay hindi gaanong mahalaga para kay Invincible Ancient. Maya-maya, nagpaalam na sina Invincible Primordial at Tianyong at umalis. Pagkatapos nilang umalis sa Salter Clan, bumantong hininga si Invincible Primordial at sinabing, Tianyo, akala ko ay nasobrahan ko na ang pagtingin sa kanya, pero ngayon alam kong minamaliit ko pa rin siya ng husto. Bumantong hininga rin si Tianyong. Huwag ka na nating pag-usapan, Patriarka. Matagal ko nang alam na makapangyarihan si Kuya Linford. Pero hindi ko inaasahan na ganito siya kalakas. Hindi ka panipaniwala kung iisipin pa lang. Tianyo, hindi mo ako maaaring tawaging Kuya Linford ng ganoon casual sa hinaharap.
Hindi mo ba narinig na kahit ang pinuno ng angkan ng Salter ay kailangan akong tawaging Grand Marshal Uncle? Huwag mong sabihin na gusto mong maging Marshal Grand Uncle ng pinuno ng pamilyang Salter. Sermon ni Invincible Immemorial ng may seryosong mukha. Naisip ni Invincible Tago na mabuti na lang at magkapatid sina Tianyong at Terence, ngunit dahil kahit ang pamilyang Salter ay nakababata, hindi angkop para kay Tianyong na tawagin si Terence ng ganoon. Sa nakikita ko, si Terence Senpei ay talagang isang sinaunang kapangyarihan. Kahit ang isang matandang tulad ko ay hindi mahihiya na tawagin siyang Senpei, kaya dapat kang maging mas magalang, naiintindihan mo. Matagal nang isinantabi ni Invincible Tago ang kanyang pagmamataas at espirito, magiging hanggal siya kung patuloy siyang magiging mayabang sa harap ng lakas ni Terence. Oo, naiintindihan ng disipulong ito. Hindi inakala ni Tianyong na ganoong klaseng tao si Terence, ngunit hindi siya nang ahas na labanan ang kagustuhan ng di matatawarang sinaunang tao. Maaari lamang siyang sumang-ayon muna rito. Habang nag-uusap sila, lumapit sa kanila ang ilang matataas na opisyal ng sekta ng Chenkon. Ang pinuno ay ang pinuno ng sekta, si Dawis Duji. Nang makita niya ang Invincible Primordial at si Tianyong na lumalabas mula sa kampo ng angkan ng Salter, agad siyang nagulat. Walang imek, ikinumpas niya ang kanyang kamay at tumalikod upang umalis. Bakit umalis agad ang mga tao mula sa sektang Chenkon pagkakita nila sa amin? Gulat na tanong ni Tianyong. Maaari kayang nakita nila na ganap mo nang nabawi ang iyong buong lakas bilang isang tugatog ng bagong silang na kaluluwa, patriarkang walang talo. Tumingin si Invincible Primordial sa Dawist Master na si Duji, na nasa kaawa-awang kalagayan, at sumangot, hindi naman malaking bagay na nakabawi na ako, pero mas mahina lang sila ng kaunti kaysa sa akin kung pag-uusapan ang kanilang lakas sa tribulation. Hindi sila takot sa akin. Ang kinatatakutan nila ay ang lugar kung saan tayo nanggaling. Biglang natauhan si Tianyong. Lumingon siya at sinulyapan ang kampo ng angkan ng Salter. Naiintindihan ko. Mukhang ang lakas ng pamilyang Salter ay talagang nagdulot ng takot sa sekta ng Chenkon. Naku naman, ang sekta ng Chenkon ay hindi takot sa pamilyang Salter, kundi sa sekta ng Percival sa likod ng pamilyang Salter. Ngayon ko lang nakita kung gaano kaitikot ang paaralan ng Percival, o sa halip, ang katatakutan ng lolo-ama ng paaralan ng Percival, si Terence. Puno ng paghanga ang mukha ni Invincible Tago. Hindi man lang nang ahas ang sekta ng Chenkon na manggulo sa sekta ng Thousand Blades, malinaw kung gaano kaitikot ang kapangyarihan ni Terence sa sekta ng Chenkon. 5,553. Napakaswerte mo talaga, bata. Tara na. Bumalik ka at maghanda ng mabuti. Sa pagkakataong ito, ang ating Thousand Blade sect ay hindi na dapat mahihirapan na makapasok sa top 10 small sects. Masaya si Invincible Tago. Nang makita ang kagalang-galang na Duji, mas lalo siyang nakumbinsi sa kakayahan ni Terence, at ang kanyang kumpiyansa sa Thousand Blade sect na makapasok sa 10 Little Ones ay lalong tumaas. Nang gabing iyon, opisyal na nagsimula ang napakatagal ng pagpupulong. Nagtipon-tipon ang lahat ng sekta at pamilya sa bayan ng Ying. Bilang mga punong abala, natural na kailangang lumabas ang mga bagong cultivator ng Soul Realm ng 4 na malalaking sekta at pamilya. Gayunpaman, sila pa rin ang mga dumating noong umaga. Hindi pa rin sumipot sina Immortal Dunan at Fernan. Ayon sa mga naunang patakaran, ang Dawist Master ng sektang Chenkon na si Duji ang siyang magsasalita sa pagkakataong ito. Gayunpaman, iba ang pagkakataong ito. Ang unang lumabas ay si Percival ng angkan ng Salter. Mga pinuno ng sekta at mga pinuno ng pamilya, malapit nang magsimula ang napakatagal na pagpupulong. Dapat ay iniulat na ng lahat ang kanilang mga pangunahing punto, hindi ba? Hindi siya maaaring gumamit ng panloloko. Kung hindi, hindi ako ang mapapahamak. Biro ni Percival na may relax na ekspresyon, ngunit sa kasamaang palad, walang tugon mula sa karamihan, at ang kapaligiran ay lubhang kakaiba. Bagamat nabanggit na ang kapangyarihan ng pamilyang Salter sa mga kamakailang tsismis, walang sino man ang nag-akala na ang pamilyang Salter ay magiging ganito kalakas na direktang mananakaw ng talumpati ng sekta ng Chenkon sa simula ng sinaunang pagpupulong. Gayunpaman, hindi man lang tumugon ang sekta ng Chenkon. Tumawa si Percival, hindi man lang nahihiya. Nagpatuloy siya, mukhang hindi na makapaghintay ang lahat na magsimula ang napakatandang grand meeting. Hindi na ako magsasalita pa.
Sunod, ipapakita ko sa inyo ang mga pangunahing punto ng lahat ng sekta at pamilya. Manood kayo at bumoto. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Percival at itinuro ang malaking pader ng jade sa likuran niya. Automatikong lumitaw ang mga makapangyarihang salita sa pader ng jade. Tingnan mo, ang sekta na may pinakamataas na base score ay ang 5-element sect. Bumaba na sa pangalawang pwesto ang Chen Kun sect, at napakalapit na nila sa ikatlong pwesto, ang Heaven Opening sect. May hindi napigil ang mapasigaw. At saka, tumaas din ang base score ng pamilyang Salter, pero hindi pa rin ito nalalampasan ang mga sekta ng pagbubukas ng langit. Paano sila magsisimulang mag-usap sa simula pa lang? Bakit ba ang dami mong pakialam? Tingnan mo muna ang sarili mong sekta. Hindi nagtagal ang diskusyon tungkol sa base score, dahil ang tanging masasabi lang ay ang pagbaba ng sekta ng Chen Kun sa pangalawang pwesto. Gayunpaman, may mga senyales na nito. Tutal, ilang araw nang kumakalat ang mga chismis, kaya walang nagulat. Maya-maya, muling nagsalita si Percival, ang sumusunod ay ang pampublikong anunsyo ng mga kaganapan. Matapos itong makita ng lahat, maaari kayong bumoto agad upang magpasya kung gusto ninyong panatilihin ang orihinal na ranggo o hayaan ang mga may kakayahang hominin ito. Simulan na natin at pag-isipan ito. Pagkatapos noon, ipinakita ng Jade Wall ang mga bagay na kanilang napag-usapan, at nagsimula na ang botohan. Hindi naman nagtagal ang proseso ng pagboto. Sa katunayan, bago pa man magsimula ang napakatagal na pagpupulong, ang iba't ibang sekta at angkan ay mayroon ng plano sa kanilang mga puso, kaya mabilis na natapos ang pagboto. Matapos ang kalkulasyon, ang mga pangunahing puntos at botohan ng sektang Chen Kun ay pansamantalang nalampasan ang sektang 5 Elements at pansamantalang nasa unang pwesto. Nalampasan din ng pamilyang Salter ang sektang 5 Elements at direktang naging pangalawang pwesto. Bagamat maliit na kalamangan lamang ito, nalampasan nga nila ang sektang 5 Elements. Malinaw na naniniwala ang lahat ng sekta at pamilya na ang lakas ng pamilyang Salter ay hindi dapat nasa apat na pinakamahinang sekta lamang. Siyempre, hindi ito mahalaga, dahil ang Big Four ay Big Four pa rin, at walang aksidente. Ganito rin ang nangyari sa Small Ten. Bago pa man magpakita ng lakas ang mga bagong sekta, lahat ay maniniwala pa rin sa mga lumang sekta. Ang nakakaawa lang ay hindi nakapasok sa unang pwesto ang Green Cloud School sa top 10. Sa madaling salita, walang karapatang direktang hominin ng Green Cloud School ang Big Four. Kailangan muna nilang hominin ang top 10 at saka ipagpatuloy ang paghamon sa Big Four pagkatapos makuha ang karapatan. Hindi nagulat sina Terence at Reggie sa resultang ito. Tutal, inakala ng lahat na makapangyarihan ang bahay Salter, ngunit wala itong kinalaman sa paaralan ng Percival. Bagamat nakapagbenta si Terence ng maraming tableta para sa paaralan ng Percival, iilang ranggo lang ang itinaas nito sa kanilang ranggo. Hindi sila direktang nakapasok sa tuktok ng 10 maliliit na sekta, ngunit halos magkalapit sila. Bagamat kakailanganin ito ng kaunting pagsisikap, hindi naman ito malaking bagay. Madaling makuha ang kwalifikasyon para hominin ang 4 na dakila. Mas malakas ito kaysa sa Thousand Blade Sect. Hindi alintana ni Terence, ngunit naawa siya sa Thousand Blade Sect. Wala naman siyang magagawa tungkol dito, tutal, ganoon naman ang mga patakaran. Natural lang na alam ni Terence na sa mga pamamaraan ng di matatalong Teigo, hindi magiging problema para sa kanila ang makapasok sa isa sa 10 maliliit na paaralan, ngunit tuluyang nasira ang reputasyon ng sekta ng Thousand Blades. Hindi lamang nila nawala ng karapatang hominin ang isa sa 10 maliliit na paaralan, wala rin silang nakuhang lugar para hominin kalaunan. Medyo mahirap makapasok sa isa sa 10 maliliit na paaralan. Ayon sa mga patakaran, kung nais ng Thousand Blade Sect na maging isa sa top 10, kailangan muna nilang hominin ang kanilang kasalukuyang posisyon at makuha ang mga kwalifikasyon upang hominin ang top 10. Pagkatapos, kailangan nilang patuloy na hominin ang top 10 upang makuha ang mga kwalifikasyon upang hominin sila. Sa wakas, maaari na nilang opisyal na hominin ang top 10. Mabuti na lang at mayroong isang hindi matatalo na Teigo sa tugatog ng bagong silang na Soul Stage, kaya hindi na kailangang mag-alala si Terence na hindi magkakaroon ng pagkakataong umangat ang Thousand Blade Sect.
Ang tanging kailangan niyang isaalang-alang ay kung ilang labanan ang kailangang labanan ng Thousand Blade Sect bago sila makabangon. Nakita na ng lahat ang mga score. Hindi na kailangang magsalita pa. Alam na ninyong lahat kung nasaan kayo at kung kailan ang inyong pagkakataon. Sunod, sisimulan na natin ang hamon para sa 10 kandidato. Sa pagkakataong ito, ang kagalang-galang na si Duji ang nagsalita. Tutal, siya ang pinuno ng 4 na dakilang sekta sa pangalan, at hindi niya maaaring hayaang nakawin ni Percival ang lahat ng atensyon. 5 reserbang upuan lamang ang maaaring laruin para sa 10 maliliit na sekta. Kung nais silang hamanin ng Thousand Blade Sect, kailangan muna nilang pumasok sa isa sa 5 reserbang upuan. Gayunpaman, ang huling reserbang upuan lamang ang maaaring hamanin ng Thousand Blade Sect. Kung magtatagumpay sila, kailangan nilang patuloy na lumaban sa ibang mga sekta na gustong hamanin ang reserbang upuan. Tungkol naman sa karapatang hamanin ng 10 maliliit na sekta, sa teorya, lahat ng 5 kandidato ay maaaring gawin ito. Gayunpaman, sa katotohanan, tanging ang unang kandidato lamang ang maaaring hamanin ang alinman sa 10 maliliit na sekta ng walang kondisyon. Ang pangalawa hanggang pang-5 kandidato ay maaari lamang magpatuloy sa paghamon sa 10 maliliit na sekta pagkatapos silang matagumpay na hamanin ang unang kandidato. Kung mabaygo ang unang kandidato, mawawala ng karapatang humamon ang 4 na kandidato sa likuran. Masasabing medyo hindi patas ang patakarang ito, ngunit sa katunayan, wala nang ibang paraan. Tutal, ang mga patakaran ng laro ay itinakda ng Big Four. Hindi sila makakaisip ng ilang patakaran na hindi akma sa sarili nilang mga sekta. Sa madaling salita, kung ang Thousand Blade Sect ay nakakuha ng karapatang maging kapalit para sa ika-5 pwesto, ngunit ang isa sa 4 na sekta bago sila ay hindi nagtagumpay, ang posisyon ng kapalit na kanilang pinaglaban ng husto ay magiging walang silbi. Siyempre, hindi sila maaaring bigyan ng pagkakataon ng Big Four. Kung talagang mangyari ang ganitong sitwasyon, mayroon pa ring isang huling paraan, at iyon ay isang sugal. 5,554. Ang labanang itinaya ay isang labanan sa pagitan ng 10 maliliit na sekta kung saan ang isang kapalit ay maaaring makawala ng 1,000 spiritual jade kung hindi nila kayang ipagpatuloy ang paghamon sa mga ito. Ang 1,000 spiritual jade ay hindi ibabalik kahit na manalo o matalo sila. Kung manalo ang challenger, makukuha lamang nila ang karapatang sumulong. Ang mga spiritual jade ay kokolektahin ng bayan ng Ying at ibabalik sa tagapag-ayos ng kaganapan. Kung matalo sila, mawawala sa kanila ang lahat. Ang mga spiritual jade ay mawawala sa 10 maliliit na sekta na hinamon. Ang mga patakaran ng labanang itinaya ay masasabing medyo malupit. Pipigilan din ito ang mga sektang walang sapat na lakas na umasa na swertehin at hindi masayang ang oras ng napakatagal na pagpupulong. Matapos ang anunsyo ng transendensya ng kapigatian, sa wakas ay lumitaw ang tunay na punong abala ng sinaunang pagpupulong. Hindi siya isang tagalabas, kundi isang elder pa rin ng sekta ng Chenkon. Gayunpaman, ang kanyang titulo ay ang dakilang elder na namamahala sa bayan ng Ying. Ang bayan ng Ying ay magkasamang kontrolado ng 4 na dakilang sekta, kaya ang dakilang elder na namamahala ay natural na isa sa kanila. Gayunpaman, matagal nang nasa posisyong ito ang sekta ng Chenkon dahil sa dating kapangyarihan nito. Ngayong taon, tinatayang magkakaroon ng pagbabago sa punong abala. Nilinaw na ni The Wistmaster Duji, kaya hindi na ako magsasalita pa. Mayroon bang gustong hamanin ang 10 batang kandidato? Hindi na nag-aksaya ng oras ang matandang lalaki ng bayan ng Ying at dumiretso na sa punto. Oo. Agad na itinaas ni Tianyong ang kanyang kamay at sinabing, gusto ng Thousand Blade Sect na hamanin ang kwalifikasyon ng kandidato. Tumingin ang dakilang matanda ng bayan ng Ying kay Tianyong at sinabing, gusto kong hamanin ng Thousand Blade Sect. Sige, ang 3C Sect ay kasalukuyang nasa ika-5 pwesto sa listahan ng mga kapalit. Maaari silang hamanin ng Thousand Blade Sect. Maraming maliliit na sekta at pamilya ang nagkagulo. Walang sino man ang nag-akala na ang sekta ng Thousand Blades ang unang tatalon. Hindi ba't 2 tao na lang ang natitira sa Thousand Blade Sect? Bakit mo pa rin ako hinahamon? Napaka-ignorant mo. Paanong 2 lang ang tao?
Isa't kalahati lang ang tao. Bukod kay Tianyong, mayroon ding isang Pyle. Medyo sobra na para ituring na kalahating Pyle. Dapat iyan ang hindi matatalo na primordial, di ba? Mukhang hindi naman siya may kapansanan. Pero, wala naman talagang aura sa katawan niya. Siguro baldado ang cultivation niya. Mahinang bulungan ng talakayan ang umalangaw-ngaw, ngunit hindi man lang naapektuhan si Tianyong. Gulat pa rin siya gaya ng dati. Ang layunin ng Thousand Blade Sect ay isa sa 10 maliliit na sekta, at isa lamang itong pamalit na kwalifikasyon. Hindi ito pinansin ni Tianyong. Isang disipulo mula sa sekta ng 3Cs ang tumayo at napangisi, iniisip ko kung sino ang gustong hamanin ang ating sekta ng 3Cs. Kaya ang pinuno ng sekta na si Tianyong ng sekta ng Thousand Blades. Naku, pasensya na, si Tianyong pala, ang pinuno ng sekta na si Guanggan. Talagang nalulula ang ating sekta ng 3Cs sa iyong pabor. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Tianyong, at walang pakialam na sinabi niya, hindi mo kailangang matuwa. Magugulat ka talaga sa lalong madaling panahon. Sabihin mo sa akin, ano ang mga patakaran ng hamon? Bilang mga kandidatong nasa pinakamababang 10 pwesto sa napakatagal ng pagpupulong, hindi man lang nag-abalang maghanda ng anumang hamon ang Big Four. Direkta nilang itinakda na ang tatalakayin sa hamon ay ang taong hahamunin. Kaya nga tinanong ni Tianyong ang sekta ng 3Cs kung paano nila ibibigay ang hamon. Walang duda, ang patakarang ito ay may kinikilingan sa hinahamon na partido. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang mga plano ng tao ay hindi kailanman magiging kasing husay ng mga plano ng Diyos. Nangungutya ang disipulo ng sekta ng 3Cs, natatakot ka ba? Sa tingin ko nandito ka para mamatay ngayon, di ba? Isang perpektong tagapagtanggol ng Foundation Establishment Realm ang gustong magdala ng bandila ng Thousand Blade Sect. Kalimutan mo na yan, dahil napakaawa mo, hindi kita aapihin ngayon. Magdesisyon tayo kung sino ang mananalo sa isang laban. Paano natin madedesisyonan kung sino ang mananalo sa isang round? Lihim na natuwa si Tianyong. Sa kasalukuyan, ang Thousand Blade Sect ay mayroon lamang 2 tao. Kung ang 3Cs Sect ay magmumungkahi ng isang labanan ng mga numero, magiging lubhang hindi kanais-nais ito para sa Thousand Blade Sect. Kung ito ay isang one-on-one na labanan upang magpasya kung sino ang mananalo, iyon ay magiging maganda. Tunay nga, ang sitwasyon ay umuunlad sa pinakakapaki-pakinabang na direksyon para sa sect na Thousand Blades. Matapos matanggap ng disipulo ng sect na 3Cs ang mga tagubilin ng pinuno ng sect, iminungkahi niya ang isang one-on-one na labanan sa pagitan ng 2 baguhang soul expert. Para maging isa sa 10 maliliit, ang pinakamababang kinakailangan ay ang pagkakaroon ng isang bagong panganak na soul stage cultivator, o isang golden core expert na may lakas na katumbas ng bagong panganak na soul stage. Dahil gusto kang hamanin ng Thousand Blade Sect, ilabas mo ang iyong pinakamataas na combat power para matukoy ang mananalo. Puno ng pangungutya ang mukha ng disipulo. Bagamat walang mali sa kanyang mga salita, puno ng sarkasmo ang kanyang tono. Alam ng lahat na ang walang talo na Taego ng Thousand Blade Sect ay natalo ng Chenkun Sect. Kung hindi, ang Thousand Blade Sect ay hindi maiiwan na may 2 tao lamang. Hindi palalampasan ng 3Cs Sect ang ganitong pagkakataon. Dahil sa reputasyon ng walang talo na sinaunang tao, maipapakita pa rin ng mga bagong silang na Soul Realm Cultivator ng 3Cs Sect ang kanilang lakas. Isa itong magandang plano. Sa kasamaang palad, ang Invincible Primordial ay hindi na isang Pyle na Invincible Primordial. Bumalik na siya sa kanyang tugatog. Ang maliit na panlilin lang ng 3Cs Sect ay eksakto kung ano ang gusto ng Thousand Blade Sect. Nang marinig ni Tianyong ang mga patakaran ng hamon, halos mapatalon siya at maghiyawan. Sige. Pinigilan ni Tianyong ang pagtawa ng malakas sa kanyang puso, at sinabi ng hindi binabago ang kanyang ekspresyon, dahil kayo ang hinamon, natural na walang pagtutol ang sekta ng Thousand Blades. Simulan na natin ang hamon. Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Tianyong, medyo nakaramdam ng pangamba ang sekta ng 3Cs. Si Tianyong, na nasa tugatog ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon, ay natural na hindi lalahok sa isang labanan sa pagitan ng mga bagong soul cultivator.
Ang tanging matitira ay ang walang talo na sinaunang cultivator. Ang labanang dapat sana ay nangyayari sa pagitan ng mga taong may parehong antas ng cultivation. Si Tianyong ay hindi talaga kwalipikadong lumahok. Kaya, sa ilalim ng gulat ng mga titig ng mga taong nasa 3C sect, ang walang talo na sinaunang tao ay lumabas at mayabang na nagsabi, gusto kong makita kung anong uri ng nascent soul stage expert ang maglalakas loob na labanan ako ng isa-isa. Agad na sumigaw ang ilan sa mga nakasaksi na hindi alam ang katotohanan, tingnan mo ang matandang iyon, ang galing niya talagang magpanggap. Kung hindi ko lang alam na may kapansanan siya, matatakot na talaga ako sa kanya. Tutal, isa siyang veterano na nagsisimula pa lang sa Soul Realm Cultivator at matagal nang sikat. Kahit na siya ay Pylay, kaya pa rin niyang magpakatoto. Ang mga manunood, na akala nila ay natuklasan na nila ang mga sekreto ng mundo, ay nanunood lang ng palabas. Sa katunayan, wala silang pakialam kung may kapansanan man si Invincible Primordial o wala. Ang pinakamahalaga ay ang manood ng palabas. Gayunpaman, ang kanilang diskusyon ay palihim na nakapagbuntong hininga ng maluwag ang mga tao ng sekta ng 3Cs. Noong una, nang makita nila ang arrogant na pagganap ng Invincible Ancient, medyo nakaramdam ng pagkakasala ang sekta ng 3Cs. Ngunit ngayon, alam na nila na naglalako lang sila, kaya wala nang dapat ikatakot. Ha 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 ha. Talagang humihikab ang isang toad. Ang laki ng tono. Tumawa ang Grand Elder ng 3C sect habang naglalakad palabas para salubungin sila. Isa siyang maagang nagsisimulang Soul Realm expert na kaka-explore lang kamakailan. Kung hindi lang nasugatan ng Invincible Ancient, hindi siya maglalakas loob na kalabanan ito kahit nabugbugin pa ito hanggang mamatay. Gayunpaman, ibang usapan na kung hahampasin niya ang isang aso habang ito ay nakadapa. Dahil sigurado siyang hindi pa gumagaling ang mga pinsala ni Invincible Ancient at naglalako lang siya, natural lang na hindi siya iniinda ng Grand Elder ng 3C sect na tapakan siya. Tutal, ang magkaroon ng pagkakataong ipahiya ang isang taong dating nasa Great Circle ng bagong Soul Stage ay isang pambihirang karanasan para sa isang taong katulad niya na kakaabante lang sa bagong Soul Stage. 5,555. Matagal ko nang naririnig na ang Invincible Immemorial ng Thousand Blade Sect ang nangungunang bagong Soul Cultivator. Isa akong junior, kaya gusto kong makipaglaban ng maayos sa iyo. Sana ay makapagpakita ng awa ang Senior Invincible Immemorial. May mapangot siyang ekspresyon ng Grand Elder ng 3C sect. Senior, maawa ka ba? Kahit ang isang hanggal ay nakakaalam na kinukutya niya ang sinaunang panahon. Hindi nakinig si Invincible Ancient sa mga usapan sa ibaba. Sinulapan niya lang ng walang pakialam ang Grand Elder ng 3C sect at may paghamak na sinabi, mga jumping clown, ang lakas ng loob niyong lumabas at magingay. Ha 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 ha. Ang walang talo na Archaic Senior ay talagang may kilos ng isang eksperto. Takot na takot ang junior na ito kaya hindi siya nang ahas na gumalaw. Kung hindi, halika at suntukin mo ako. Halika, halika, huwag kang maging magalang, ilabas mo ang buong lakas mo. Sigurado ang Grand Elder ng 3C sect na walang paraan para umatake ang walang talo na Ancient, kaya sumigaw siya ng medyo masayang masaya. Kumunat ang kilay ni Invincible Primordial. Bilang isang senior expert, hindi talaga niya kayang gumawa ng unang hakbang. Gayunpaman, dahil ang kabilang panig ang nagkusa na magtanong, hindi siya maaaring hindi mamukhaan ni Invincible Primordial. Tutuperin ng matandang Panginoong ito ang iyong kahilingan. Malamig na sabi ng Invincible Ancient habang casual na nagpapadala ng isang daloy ng tunay na chi, na agad na tumama sa dibdib ng Grand Elder ng 3C sect. Puno pa rin ng gulat ang mukha ng Grand Elder ng 3C sect nang lumipad ang kanyang katawan, na nag-iwan lamang ng bakas ng dugo sa hangin. Nang lumapag siya, mas marami na siyang binubuga kaysa sa hinihinga. Bagamat hindi pa siya patay, halos patay na ang kanyang kalagayan. Sa oras na ito, biglang tumahimik ang buong arena. Ang mga taong masayang nag-uusap pa rin ngayon ay yumuko at yumuko, kasintahimik ng mga cicada sa taglamig dahil sa takot na maghayganti ang walang talo na Archean. Iwinasiwas ni Invincible Primordial ang kanyang manggas at sinabi ng may kalmadong ekspresyon, hindi pa ako nakakita ng ganito katanga. Sumugod pa siya para humingi ng tulong sa isang taong bumugbog sa kanya.
Mabuti na lang at hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Hindi niya man lang nakayanan ang 10% ng kanyang lakas. Masyado talaga siyang mahina. Sus Mariosep. Gumanti na ang walang talong Primordial Senior. Isa na siyang tunay na peak Nascent Soul. Napakalakas. Ang Senior Invincible Ancient ay tunay na makapangyarihan at dominanti. Nasa harap na natin ang muling pagkabuhay ng Thousand Blade Sect. Tiyak na kayang pamunuan ng Invincible Primordial Senior ang Thousand Blade Sect pabalik sa 10 maliliit. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, ang mga taong tumawa sa hindi magagapi na sinaunang panahon ay sa wakas ay nag-react. Alam nilang hindi na sila maaaring magtago pa. Ito ay isang malaking bilog ng orihinal na antas. Kung sila ay matarget, may posibilidad na ang kanilang buong pamilya ay malipol anumang oras. Dahil dito, ang mga taong ito ay nagsimulang bumati sa hindi magagapi na sinaunang panahon ng paisa-isa. Nawala na ang malaking kayabangan ni Invincible Primordial matapos ang mga nakaraang pagsubok, at natural na mas kalmado na ang kanyang mentalidad. Tinutokso man siya o pinupuri ng mga taong iyon, hindi ito gaanong nakaapekto sa kanya. Lumingon siya para tingnan ang dakilang elder ng bayan ng Ying, at isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ng Invincible Primordial. Walang problema sa reserba ng ating Thousand Blade Sect, di ba? Palihim na sinulyapan ng matandang pinuno ng bayan ng Ying si Dawis Duji. Nang makitang walang sinabi si Dawis Duji, agad siyang tumango at sinabing, wala nang tanong. Natalo na ng Thousand Blade Sect ang 3C Sect at nasa ikalima na ito sa 10 kandidato. Mayroon pa bang ibang sekta o pamilya na gustong hamanin ang mga kandidato? Maaari na tayong magpatuloy. Pagkasabi nito, biglang natahimik ang karamihan. Ang hamong ito ay maaari lamang gawin sa kandidatong nasa ikalimang ranggo, at ang mga patakaran ng hamong ito ay pagpapasyahan ng taong hinamon. Sa madaling salita, halos 100% ang posibilidad na ang taong gustong humamon ay isang walang kapantay na Supreme Ancient Expert na nasa tugatog ng bagong silang na Soul Realm. Tingnan mo ang Grand Elder ng 3C Sect na nagsusuka pa rin ng dugo sa lupa. Sino ang maiinip na hamanin siya? Parang tambol ang pintig ng puso ni Dawis Duji sa sandaling ito, at hindi niya namamalayang sumulyap siya sa sekta ng Percival. Hindi siya makapaniwala na walang kinalaman si Terence sa paggaling ng Invincible Supreme Ancient. Kakaiba talaga itong si Terence. Kaya pa niyang pagalingin ang mga pinsala ng Invincible Supreme Ancient. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam ni Dawis Duji kung gaano kalala ang kanyang mga pinsala. Kung tutuusin, hindi lang si Dawis Dunan ang nakasakit sa Invincible Supreme Ancient. Nagbigay din ng maraming pagsisikap si Dawis Duji. Walang gustong magpatuloy sa hamon. Ang unang direktang makakalaban sa nangungunang 10 ay ang paaralan ng mga espada ng mga malupit na mandaragit, kasunod ang paaralan ng mga Sankai, ang pamilyang Chu, ang paaralan ng mga Xuanji, at ang sekta ng mga libong espada. Ngayon, simulan na natin ang hamon. Walang ekspresyong inanunsyo ng tagapagsalita ang 5 sekta na nakakuha ng karapatang maging kandidato, at pagkatapos ay naghanda upang simulan ang 10 maliliit na hamon. Sa simula, dahil sa lakas ng sektang Xuanji, hindi nila makukuha ang reserbang pwesto. Nang makitang maganda ang ugali ni Joren, binigyan siya ni Terence ng gininto ang tableta ng bagong kaluluwa, na nagpapahintulot sa kanya na umangat sa bagong kaluluwa. Tutal, isa siyang honorary Grand Elder. Kung wala ang lakas na iyon, hindi imposible para sa sektang Xuanji na bumalik sa pagiging isa sa 10 Little School. Dahil nandito si Terence, madaling itulak ang sektang Xuanji pabalik sa pagiging isa sa 10 Little School, ngunit iyon ay magiging isang medyo kawalan ng katarungan. Ang paaralan ng mga mandaragit, na unang nirerango sa listahan ng mga kapalit, ay agad na nakakuha ng karapatang humamon. Lumabas si Idaw at tumawa ng malakas habang sinasabi niya kay Tianyong, talagang namulat ang mga mata ko ngayon. Kahit ang sekta ng 2 tao ay maaaring makapasok sa 10 maliliit na nakareserbang upuan. Pero hindi bale, ganito ka lang talaga. Kung swerte ka na makakuha ng nakareserbang upuan, dapat ay matagal ka nang tumatawa, di ba? Wala kang gaanong pag-asa sa luma na kompetisyon ngayong taon.
Siguro mas uunlad ka pa sa pamamagitan ng pagtanggap ng isa o dalawa pang disipulo sa susunod. Ha. Yi daw, huwag kang masyadong mayabang. Ingatan mo muna ang sarili mo. Naghihintay pa rin ako para hamanin ka. Huwag kang matalo. Walang pidgel na tugon ni Tianyong. Ang ibig niyang sabihin ay pagkatapos matagumpay na maging isa sa nangungunang 10 ang Blade School ng Tirano, matatalo silang muli ng Thousand Blade Sect. Kung wala silang matinding puot, hindi nila gagawin ang ganoong bagay. Hindi dapat magkaroon ng lakas ng loob ang Blade Sect ng Tyrant na ipagpatuloy ang pang-aasar sa kanila matapos makabawi ang Invincible Ancient. Tutal, ang bagong silang na Soul Old Monster ng Blade Sect ng Tyrant ay wala sa tugatog ng bagong silang na Soul Stage, kundi nasa kalagitnaan pa lamang ng yugto. Gayunpaman, nagawa ito ni Yi Dao. Kung hindi siya hanggal, tiyak na mayroon siyang maaasahan. Gayunpaman, posible rin na hindi alam ni Yi Dao na natalo ang sekta ng Chenkon at inakala niyang binaliwala ng sekta ng Chenkon ang sekta ng Thousand Blades at hinayaan na lamang silang umalis. Kahit ano paman, bago pa man matagumpay na makapasok sa top 10 ang Blade School ng Tyrant, walang magiging interaksyon sa pagitan ng dalawang sekta. Naiinip na naputol ng host ang digmaan ng mga salita sa pagitan ni Yi Dao at Tianyong. Nagsisimula na ang hamon ng 10 maliliit na sekta. Gusto ba ng Blade School ng Tyrant na hamanin ang 10 maliliit na sekta at pamilya? O sumuko ka na ba sa hamong ito? Leader ng sekta. Nagmamadaling itinaas ni Yi Dao ang kanyang kamay at sinabing, gustong hamanin ng Blade School ng Tyrant ang paaralan ng Xuanyo, isa sa 10 maliliit na paaralan. Nakakatawa, sa wakas ay nakuha na niya ang karapatang humamon, paano siya susuko ng ganoon na lang? 5,556. Kahit anong sekta na hindi kabilang sa 10 maliliit na sekta, basta't mayroon silang mga kwalifikasyon na maging kapalit, kahit pa may lakas sila o wala, kahit pa paano ay susubukan nila ang kanilang makakaya. Paano kung matagumpay silang makasulong? Sige, magsisimula na agad ang hamon ng Blade School ng Tyrant laban sa Xuanyo School. Alam niyo na ang mga patakaran, di ba? Tumango ang dakilang nakatatandang si Lazaro at nagpatuloy, uulitin ko ulit ang mga patakaran. Makinig kayong lahat. Ang mga patakaran sa 10 maliliit na hamon sa pagkakataong ito ay pareho pa rin ng dati. Magkakaroon pa rin ng 3 round ng kompetisyon, isa para sa bawat isa sa bagong yugto ng Soul Stage, Golden Core Stage at Foundation Establishment Stage. Kung magtagumpay ang hamon, ang challenger ay iaangat sa isa sa 10 maliliit na sekta, at ang hahamunin ay mahuhulog sa huling pwesto. Kung ang unang 4 na tao ay matagumpay na hamanin ang 10 maliliit na sekta, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong hamanin muli ang 10 maliliit na sekta, o maaari silang pumili na sumuko. Kung ang pangalawang pwesto na kandidato ay matagumpay na uusad sa unang pwesto na kandidato, mananatili siyang may karapatang hamanin ang 10 maliliit, kabilang ang mga bagong pasok. Kung siya ay mabaygo, ang kanyang ranggo ay mananatiling pareho. Ang pangalawang pwesto na kandidato ay walang karapatang hamanin ang 10 maliliit maliban kung pipili siya ng laban sa sugal. Naiintindihan mo ba? Walang pagmamadaling ipinaliwanag ng dakilang matanda ng bayan ng Linford ang mga patakaran. Sa katunayan, alam ng lahat na ito ay walang iba kundi ang pagdaan sa proseso. Ikinuyom ni Yi Dao ang kanyang mga kamao at yumuko ng may paggalang, maraming salamat sa paliwanag ng Grand Elder. Naiintindihan naming lahat. Ang unang labanan sa pundasyon ng Blade School ng Tyrant ay lalabanan ng junior na ito. Ang dakilang matanda ng bayan ng Ying ay gumawa ng isang tunog ng pagkilala at lumingon sa gilid ng sekta ng Xuanyo. Sino ang lalaban para sa kompetisyon sa pagtatayo ng pundasyon ng sekta ng Xuanyo? Umakyat ka agad sa entablado. Gagawin ko. Mula sa kampo ng sektang Xuanyo, isang disipulo ng malaking bilog ng Foundation Stage ang tumayo at dumating sa battle ring ng may kahangahangang kilos. Nandito si Lingfen ng sekta ng Xuanyo para tanggapin ang hamon. Walang ekspresyong sabi ni Lingfen, ngunit ang mga mata niya ay nagpapakita ng bakas ng galit. Bagamat ang sektang Xuanyo ay isa sa mga pinakamahinang sekta sa 10 maliliit na sekta, hindi ito ang pinakamahina.
Pinili ng Blade School ng Tyrant ang sektang Xuanyo na nagpapakita na minamaliit nila ang sektang Xuanyo. Magiging kakaiba kung magpakita ng respeto si Ling Fen kay Yi Dao. Nagkibit balikat si Yi Dao at tumawa ng kakaiba. Napakagandang aura. Ano kaya ang mangyayari kung mag-away sila? Sana hindi siya isang paper tiger na nanloloko. Si Yi Dao ng Tyrant's Blade School. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, hinugot ni Yi Dao ang kanyang mahaba at makapal na sable at sinaksak ang katawan ni Ling Fen. Bahagyang kumunat ang noo ng dakilang nakatatandang si Lazaro. Si Yi Dao ang unang gumawa ng hakbang bago niya ay anunsyo ang pagsisimula ng laban. Sa totoo lang, labag ito sa mga patakaran. Gayunpaman, ang dakilang nakatatandang si Lazaro ay orihinal na miyembro ng sekta ng universo, at ang paaralan ng espada ng malupit na pinuno ay isang disipulo ng sekta ng universo. Natural lamang na baliwalain niya ang ganoong kaliit na detalye. Naningkit ang mga mata ni Ling Fen. Bagamat hindi niya inaasahan na biglang aatake si Yi Dao, hindi siya nataranta. Sa isang mahinang tapik ng kanyang paa, lumipad na siya pataas. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay, at 12 ng maiikling balahibo na bakal ang lumabas. Ang mahabang sable ni Yi Dao ay gumagalaw ng paalang at patayo. Ang momentum ng sable ay mabangis at mapang-api. Tunay ngang karapat-dapat ito sa pangalan nito. Bago pa man makalapit ang 12 ng pinong bakal na maiikling balahibo ni Ling Fen, natangay sila ng momentum ng sable ni Yi Dao at tuluyang nawala ang kanilang katumpakan. Isang maliit na trick. Ito lang ba ang kayang gawin ng sektang Xuanyo? Tumawa ng malakas si Yi Dao habang pasulong. Muling tumaas ng husto ang kanyang saber aura, at ang mga pinong bakal na maiikling balahibo na nakabalot dito ay isa-isang nahulog, hindi siya napigilan kahit kaunti. Gayunpaman, si Ling Fen, na nasa ere, ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkataranta. Sa halip, mayroon siyang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa isang pagyanig ng kanyang mga kamay, ang kanyang katawan, na nagsimula ng bumagsak, ay biglang umangat muli, na parang mayroon siyang pares ng hindi nakikitang mga pakpak sa kanyang likod. Mga magaan na palaso. Hindi tumugon si Ling Fen sa pang-aasar ni Yi Dao. Mahina lamang ang kanyang sigaw, at ang tunay na pagbabago-bago ng chi sa kanyang buong katawan ay biglang tumaas. Ang pinong bakal na maiikling balahibo na natanggal ng saber force ni Yi Dao kanina ay muling lumilipad patungo kay Yi Dao mula sa lupa. Hindi lang iyon, ang maiikling balahibong bakal na muling lumipad pataas ay naglabas ng mahinang puting liwanag. Mapabilis man o lakas, mahigit doble ang lakas ng mga ito kaysa dati. Sa isang kisap mata, ang mga pinong bakal na maiikling balahibong ito ay nasa loob na ng kalahating talampakang radius ni Yi Dao. Kung walang mga pagbabago, malamang na magkakaroon agad ng 12 ng madugong butas ang katawan ni Yi Dao. Haha, nakakatuwa ito. Sa harap ng ganitong krisis, 2 beses na tumawa si Yi Dao. Hindi nagbago ang momentum ng mahabang sable sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga paa ay kakaibang nagbago ng ilang beses. Sa kaunting pag-ugoy lang ng kanyang katawan, ang magaan na balahibo ni Ling Fen ay naging mga palaso at lumipad ng sunod-sunod sa katawan ni Yi Dao. Ang mga palaso na pinakamalapit sa katawan ni Yi Dao ay tumagos pa sa damit ni Yi Dao, na nag-iwan ng maliit na hiwa. Gayunpaman, hindi pa rin ito nasaktan si Yi Dao. Sa ere, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ling Fen. Sa sandaling ito, ang mahabang sable ni Yi Dao, na may dalang walang kapantay na momentum ng sable, ay nakalapit na kay Ling Fen. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ang nagawa na lang ni Ling Fen ay iling muli ang kanyang mga braso at baguhin ang hugis ng kanyang katawan sa ere sa pangalawang pagkakataon. Ito na ang kanyang limitasyon. Gaano man kabilas ang body movement technique ng Xuanyu sect, si Ling Fen ay nasa foundation stage pa lamang. Kung hindi pa rin niya maalis ang paghabol ni Yi Dao, ang maaari na lang niyang harapin ay ang sable ni Yi Dao. Para mailigtas ang kanyang buhay, sumigaw si Ling Fen nang magbago ang kanyang anyo, lumiko. Ang maiikling balahibo na bakal na lumipad palapit kay Yi Dao ay agad na lumingon ng mabilis na parang mga isdang lumalangoy sa tubig at muling sumugod patungo kay Yi Dao. Sa sobrang lapit, hindi makapaniwala si Ling Fen na magagamit pa rin ni Yi Dao ang kanyang mga paa para umiwas.
Kahit na magawa niya, tiyak na maaapektuhan nito ang momentum ng kanyang espada. Kung ganoon, kahit papaano ay mabibigyan nito si Ling Fen ng pagkakataong huminga ng malalim. Tumawa ng may paghamak si Yi Dao at sinabing, naubos mo na ba lahat ng kakayahan mo? Kung gayon, wala nang masayang gawin. Habang nagsasalita siya, hindi nagbago ang momento ng Sable. Matapos ang bahagyang pag-adjust, nagpatuloy ito sa paghabol kay Ling Fen. Tungkol naman sa mga bakal na maiikling balahibo na naging palaso, hindi na ipinagpatuloy ni Yi Dao ang paggamit ng kanyang mga paa para iwasan ang mga ito. Sa halip, hinawakan niya ang kaluban ng mahabang sable sa kanyang kaliwang kamay at ginamit ito bilang sable, at muling sumipa. Ang marahas na aura ng saber ay agad na nahati sa hangin sa harap ni Yi Dao, na nagdulot ng isang marahas na sonic boom. Ang koneksyon sa pagitan ng pinong bakal na maiikling balahibo at ni Ling Fen ay tuluyang naputol sa ilalim ng aura ng saber na ito. Tumalbog sila sa magkabilang gilid, at ang ilan sa kanila ay direktang naputol pa ng aura ng saber. Sa wakas ay tuluyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ling Fen. Naisip niya na ang nakaraang suntok ni Yi Dao ay resulta ng pagbibigay niya ng lahat. Hindi niya inaasahan na hindi pala ito ang nangyari. Mula sa suntok na ito, makikita na pinigilan ni Yi Dao ang kanyang lakas. Sa madaling salita, ang suntok na humahabol kay Ling Fen ay isa lamang casual na suntok ni Yi Dao. Kailan naging ganito kalakas si Yi Dao ng Terrance Blade School? Sa ganitong lakas, kahit na mas mahina pa ito sa early Jiedan stage cultivator, hindi naman dapat ito maging problema, di ba? Ang mga kaisipang ito ay bigla na lamang dumaan sa isipan ni Ling Fen na parang kislap ng apoy. Pagkatapos, ang mahabang sable ni Yi Dao ay dumating na sa harap niya. Walang paraan para maiwasan ito, walang paraan para umatras. 5,557. Bumantong hininga si Ling Fen sa kanyang puso. Alam niyang talo na siya, at ang tanging maaasahan niya ngayon ay ang mapanatili ang kanyang buhay. Mahigit 12 may kintab at maiikling balahibo na bakal ang sumilay mula sa kanyang mga manggas na parang kidlat. Ito ang huling paraan na iniwan ni Ling Fen. Hindi niya nilayo na saktan ang kalaban, kundi protektahan lamang ang sarili niya. Ang mga pinong bakal na maiikling balahibong ito ay bumuo ng isang maliit na panangga sa harap ni Ling Fen. Gayunpaman, laban sa mahabang talim ni Yi Dao, hindi man lang ito nakapagpigil kahit sandali. Binawasan lamang nito ng kaunti ang lakas ng mahabang talam. Gayunpaman, lubos nang nasiyahan si Ling Fen. Ang bahagyang pagbaba ng kanyang kapangyarihan ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay. Si Yi Dao ay umaatake gamit ang kalahati ng kanyang lakas, at nakakapag-multitask din siya. Matapos bahagyang maharangan ng mga pinong bakal na maiikling balahibo, ang mahabang kutsilyo ay naputol lamang ang kaliwang braso ni Ling Fen, at sinamantala ni Ling Fen ang sitwasyon at nahulog palabas ng ring. Ayon sa mga patakaran, ang pagkahulog sa entablado ay katapusan na ng laban. Hindi na maaaring magpatuloy ang mananalo sa paghabol. Hinahamon ng paaralang pandigma ng mga malupit na mandaragit ang paaralang Xuanyo, isa sa 10 maliliit na paaralan. Nanalo ang paaralang pandigma ng mga malupit na mandaragit sa unang labanan sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Walang pagbabago sa ekspresyon ng dakilang matanda ng bayan ng Ying, at inanunsyo niya ang resulta sa medyo pormuladong paraan. Biglang nagkaroon ng ingay sa ibaba ng entablado. Walang sino man ang nag-aakalang matatalo ng ganito kabila si Ling Fen. Tila ba'y matagal ang lahat, ngunit ang totoo, ang tagumpay at pagkatalo ay maaaring matukoy sa isang iglap lamang. Ang tanging nakikita lang ng mga mahihina ay ang pagtama ng espada ni Yi Dao, ang kontra-atake ni Ling Fen, at pagkatapos ay naputol ang kaliwang braso nito. Tapos na ang buong labanan. Kung tungkol naman sa mga pagbabagong nangyari, hindi nila ito malinaw na nakita. Matapos makabawi ang mga tao sa sektang Xuanyo mula sa kanilang pagkabigla, agad silang nagmadaling tumulong kay Ling Fen upang bumangon at ibalik ang naputol niyang braso. Hanggat may magagaling na elixir at magagaling na doktor, ang naputol na brasong ito ay maaaring ganap na maibalik, at hindi magkakaroon ng masyadong malaking epekto sa hinaharap. Ang problema ay ang labanang ito ay masyadong mabilis na natalo. Si Ling Fen ay hindi isang hindi kilalang tao.
Sa mga disipulo ng perpektong pundasyong yugto, maaari siyang mairaranggo sa nangungunang sampung sa buong sinaunang maliit na mundo. Sa antas na ito, ang pagkakaiba ay hindi magiging masyadong malaki. Gayunpaman, malinaw na binaligtad ni Yi Dao ang ideyang ito. Sa entablado, tumawa ng malakas si Yi Dao habang ibinabalik ang kanyang espada sa lalagyan nito. Masigla at kampante ang kanyang mukha. Pagkatapos, sumulyap siya kay Ling Fen ng may paghamak at bahagyang umiling, sabay sabing, "Ling Fen, mas masarap talagang magkita ng personal kaysa marinig ang pangalan mo." Mabuti na lang at nahimete si Ling Fen nang siya ay matamba. Kung hindi, baka sumuka na siya ng dugo matapos siyang kutsain ni Yi Dao. Isang tagapagsaka mula sa malaking bilog ng kaharian ng ginto mula sa sektang Xuanyo ang lumabas na may malungkot na mukha. Siya ang tiyuhin ni Ling Fen na si Sebastian. Nang makita niyang naputol ang braso ng kanyang pamangkin, sabik na sabik si Sebastian na patayin si Yi Dao. "Bumaba ka! Ilabas mo ang ginintoan mong kaibuturan." "Yi Dao!" Sigaw ni Sebastian sa mahinang boses pagkatapak pa lang niya sa arena. Kung wala sila sa arena ng sinaunang pagpupulong, malamang ay inatake na niya ang mayabang na si Yi Dao. Tumawa ng malakas si Yi Dao. "Talagang tinakot mo ako ng todo. Ang isang perpektong gininto ang core ay napakalakas. Para bang walang pamilya na walang paragon of the Jindan stage." Hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Sebastian. Bagamat kakampi ng paaralang pandaraya ng tirano ang matandang si Lazaro, ayaw niyang makita ang paaralang Xuanyo sa mahirap na sitwasyon. Kung hindi, ang paaralang Chenkon ay magiging target ng ibang mga sekta. "Yi Dao, bumaba ka at ipagpalit mo ang Jindan ng sekta mo." Walang pakialam na sabi ng matandang si Lazaro, kahit papaano ay inaaliw niya si Sebastian. Siyempre, hindi babalewalay ni Yi Dao ang mga salita ng dakilang elder ng bayan ng Pearl. Agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay at sinabing, malapit nang bumaba si Junior. "Salamat, dakilang elder." Pagkatapos sabihin iyon, tinitigan ni Yi Dao si Sebastian ng may paghamak, tumalikod, at umalis. Mabuti na lang at hindi nagalit si Sebastian kay Yi Dao sa pagkakataong ito. Isang malaking labanan ang malapit nang magsimula. Pagkatapos ng banan sa pagitan ni Yi Dao at Ling Fen, hindi na nang ahas si Sebastian na maging pabaya. Tunay nga, sa mga sumunod na laban, madaling natalo muli si Sebastian ng Peak Gold Core Realm ng Tyrannical Blade School. Ang pagkakaiba lang ay bumalik si Sebastian na buo ang buhok at katawan, hindi tulad ng kanyang pamangkin na nawala ng braso o binti. Sa pagkakataong ito, mas lalong naghiyawan ang mga tao. Ang Blade School ng Tyrant ay talagang isang malakas na sekta, ngunit ngayon lang nila narinig na ganito kalakas ang kanilang mga tao. Talagang walang talo sa kanilang mga kapantay. Kahit ano paman, ang sekta ng Xuanyo ay isa sa 10 maliliit na sekta. Paano sila matatalo sa ganitong kalupit na paraan? Kung ganoon, ilan sa 10 maliliit ang maaaring makatapat sa paaralan ng espada ng mga malupit na mandaragit? Walang emosyon pa rin ang matandang lalaki ng bayan ng Ying habang inanunsyo niya, hinamon ng Blade School ni Tyrant ang 10 maliliit na paaralan ng Xuanyo para sa ikalawang round ng Golden Core Competition. Nanalo ang Blade School ni Tyrant. Ayon sa tuntunin ng Best of 3, hindi na kailangang magpatuloy ang ikatlong round. Papalitan ng Blade School ni Tyrant ang posisyon ng 10 maliliit na paaralan ng Xuanyo. Bababa ang paaralan ng Xuanyo sa ika-5 pwesto at maghihintay ng posibleng pagkakataon na humamon. Tiningnan ng mga tao ng sektang Xuanyo ang sektang talim ng Overlord ng may kalungkutan at galit, ngunit wala silang magawa. Ano pa nga ba ang magagawa nila kung mahina ang kanilang mga kasanayan? Sa ngayon, umaasa na lang sila na magkakaroon sila ng pagkakataong patuloy na harmony ng ibang mga sekta at marahil ay makabalik sa top 10. Kung kailangan nilang tumaya sa isang labanan, ang 1,000 spiritual jade ay hindi isang maliit na bilang para sa sekta ng Xuanyo. Hindi ito isang bagay na madali nilang matatalo. Tumingin si Terence kay Yi Dao, malalim ang iniisip. Sa totoo lang, nagulat siya sa lakas ng pakikipaglaban ng Tyrannical Blade Sect, pero syempre, wala lang iyon sa kanya. Mabuti na lang at ang lakas ng Tyrannical Blade Sect ay malamang na tumaas sa tulong ng Chenkon Sect.
Hindi naman ito masyadong kakaiba. Hanggat hindi kasama si Central, wala masyadong pakialam si Terence. Pero kung tutuusin, masyadong tahimik ang Central nitong mga nakaraang araw. Paanong hindi makakasama ang Central sa isang kaganapan tulad ng sinaunang pagtitipon? Habang iniisip ni Terence ang sentro, ang pangalawang pwesto na bahay na may 3 talento ay nagsimulang hamanin ang 10 maliliit. Dahil nagtagumpay ang paaralan ng talim ng malupit na mandaragit, natural na umangat sa unang pwesto ang bahay na may 3 talento at nakatanggap ng karapatang hamanin sila. Pinili ng sekta ng 3 talento na hamanin ang sekta ng 6 na harmonies. Ang dalawang sektang ito ay orihinal na iisang sekta libu-libong taon na ang nakalilipas, ngunit naglaban-laban sila at naging magkaaway. Nagresulta ito sa kanilang alitan na nagkaugnay sa loob ng libu-libong taon at hindi kailanman nalutas. Gayunpaman, ang lakas ng sekta ng 6 na harmonies ay malinaw na mas mataas ng kaunti. Ang sekta ng 6 na harmonies ay nanalo ng 2 magkasunod na laban. Hindi na kailangang ituloy ang ikatlong laban. Nabigo ang sekta ng 3 talento na hamanin ang sekta ng 6 na direksyon, at mawawala ng karapatang hamanin ang mga kahaliling upuan sa likuran nila. Haamon ba ng mga tao ng angkan ng Chu ang 10 maliliit na sekta gamit ang isang laban sa pagsusugal? Kung gusto mo ng laban na may taya, pakiusap na maglabas muna ng 1,000 espiritual na jade. Sumulyap ang unang elder ng bayan ng Ying sa natalong sekta ng 3 talento at tumingin ng direkta sa pamilyang Chu. Ipinadala na ng pamilya Chu ang lahat ng kanilang mga piling tao sa pagkakataong ito. Ang pinuno ay natural na ang Grand Elder, si Matias. Nandito rin ang unang elder, si Chu Yunteng, at ang family master, si Tudor. Bukod pa rito, mayroong 8 Golden Core expert. Para sa kapakanan ng 10 maliliit na lugar, ang pamilya Chu ay palaging mahinahon at itinatago ang kanilang lakas. Sa labas ng mundo, sinasabi lang nila na mayroon silang 2 o 3 Golden Core expert, ngunit sa katunayan, mayroon silang higit sa 10 Golden Core expert. 5,558. Kung pag-uusapan ng lakas, tiyak na may kakayahan ang angkan ng Chu na makapasok sa top 10. Ngunit ngayon, dahil wala silang karapatang humamon, ang tanging magagawa na lang nila ay ang sumugal. Kumikirot ang puso ni Matias. 1,000 espiritual na jade. Manalo man o matalo, hindi nila mababawi ang 1,000 spirit jade. Pagkatapos makarating sa bayan ng Linford, binisita ni Matias at ng iba pa si Terence. Bagamat hindi ito sinabi ni Terence, tiyak na may mga taong magbubunyag ng ilang impormasyon. Ang layunin ng paaralan ng Percival ay isa sa malalaking 4 na nangangahulugang kahit sumuko ang bahay Chu sa hamon, maaaring may kakayahan pa rin si Terence na gawing isa ang bahay Chu sa 10 maliliit na paaralan. Kahit na hindi yun magiging kahanga-hanga, naramdaman ni Matias na kumpara sa 1,000 spirit jade, tila hindi ito isang malaking bagay. Gusto ba ng angkan ng Chu ng isang postahan na labanan? Kung ayaw mo ng postahan na labanan, sumuko ka na agad. Naiinip na sabi ng matandang lalaki ng bayan ng Ying. Ang House Chu, ang Profound Secret Sect, at ang Thousand Blade Sect ay pawang may kaugnayan kay Terence. Bilang miyembro ng Outer Sect ng Chen Kun Sect, hindi binigyan ng elder ng kahit anong mukha ang House Chu. Nag-aalangan pa rin si Matias, ngunit itinaas ni Tudor ang kanyang boses at sinabing, syempre, isa itong tayang labanan. Kung wala silang anumang iniisip tungkol sa mga upuan ng 10 maliliit, sino ang makikipagkompetensya para sa pamalit na kwalipikasyong ito? Gayunpaman, wala pa tayong 1,000 spiritual jade. Mangyaring maghintay sandali upang ang ating angkan ng Chu ay makakalap ng sapat na spiritual jade. Sa anumang kaso, hindi na kailangang sundin ang anumang pagkakasunod-sunod para sa tayang labanan. Ang mga gustong lumaban ay maaaring magsimula muna. Dahil nagsalita na ang pinuno ng bahay, si Tudor, tinanggap na lamang ito ni Matias. Tutal, dahil kay Terence, ang boses ni Tudor ay napakalakas sa bahay. Ang ganitong bagay ay ganap na pinagpasyahan ni Tudor. Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon kay Tudor. Minsan lang niya nakita sina Tudor at ang iba pa simula nang dumating ito sa bayan ng Tong.
Masyado siyang abala para asikasuhin ang bahay ni Chu, ngunit hindi nag-alala si Terence tungkol sa kanilang lakas. Hanggat kaya nilang gumanap ng normal, hindi magiging problema para sa kanila na pumasok sa 10 maliliit na problema. Kung tungkol naman sa Spirit Jade, wala talagang pakialam si Terence dito. Hanggat kailangan ito ng House Chu, kaya itong bayaran ni Terence anumang oras, kahit para sa sekta ng Xuanji. Ang tanging exception ay ang Thousand Blade Sect. Ibinigay na ni Terence ang Spirit Jade kay Tianyong. Dahil sa sitwasyon ng Thousand Blade Sect, inaasahan na ni Terence na hindi sila bibigyan ng karapatang humamon sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gaya ng inaasahan, ito ang nangyari. Sumulyap ang matandang pinuno ng bayan ng Ying kay Dawis Duji. Nang makitang hindi tumutol si Dawis Duji, agad siyang tumango at sinabing, sige, kahit hindi ito naaayon sa mga patakaran, dahil iminungkahi ito ng pinuno ng pamilya Chu, gagawa ako ng exception. Gusto ba ng sektang Xuanji na magkaroon ng pastahan na labanan? Nagatubili sandali si Joran. Matapos mapanood ang nakaraang 2 labanan, nagdududa pa rin si Joran kung matatalo ba ng paaralang Xuanji ang 10 maliliit na sekta. Tutal, siya lang naman ang nasa Great Circle ng Golden Core Stage sa paaralang Xuanji. Ngayong nakarating na siya sa bagong Soul Stage, wala nang tao sa Great Circle ng Golden Core Stage. Sa ganitong paraan, sa labanan ng Jindan, halos walang pagkakataong manalo. Sa labanan ng Nascent Soul Stage, kakarating pa lang niya sa maagang Nascent Soul Stage at hindi pa niya napapatatag ang kanyang lakas. Kung sinabi niyang may tiwala siya sa sarili, isa lamang itong panlilinlang sa sarili. Gayunpaman, hindi na si Joran ang namamahala sa mga bagay ng sekta ng Xuanji. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Joran ay medyo katulad ng kay Matias. Ano man ang isipin niya, ang huling desisyon ay kay Yunji pa rin. Nakita ni Yunji ang nakakapagpatibay na tingin sa mga mata ni Terence at agad na nagpas siyang sumali sa labanan. Ang problema ay walang gaanong ipon ang sekta ng Xuanji. Matapos bumili ng ilang bagay sa palengke, hindi na nila kayang bumili ng 1,000 Spirit Jade. Halimbawa, ang pamilyang Chu, ang sekta ng Xuanji ay nagpas siyang maghintay muna. Ang unang elder ng bayan ng Ying ay hindi tutol sa ideya ng pagkolekta ng espiritual na Jade. Kung tutuusin, kung matatalo sila sa hamon, ang espiritual na Jade ay mapupunta sa asembleya ng bayan ng Ying. Bagamat hahatiin ito ng pantay sa 4 na pamilya, ito ay isang magandang kita pa rin. Dahil gusto ng pamilya Chu at ng paaralan ng Xuanji na tipunin ang espiritual na Jade para sa labanan, maghintay muna kayo. Kung hindi ninyo matitipon ang espiritual na Jade sa oras na kailangan para masunog ang isang patpat ng insenso, opisyal nang matatapos ang hamon ng 10 maliliit. Dapat ninyong dalawa na bigyang pansin ang oras. Nagbigay ang dakilang matanda ng bayan ng Ying ng isang napakapormuladong paalala at malapit nang magtanong kung ang sekta ng Xuanyo, nakakaalis lang sa 10 maliliit na sekta, ay sasali sa itinaya na labanan. Nang makitang walang balak magtanong ang dakilang elder ng bayan ng Linford tungkol sa sekta ng Libong Talam, agad na tumayo si Tianyong at sumigaw, "Unang elder, bakit hindi mo itanong kung gusto ng sekta ng Libong Talam ng 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 talam? Gusto mong tumaya sa isang tunggalian?" Gulat na tanong ng matandang pinuno ng bayan ng Ying. Nagsimulang magbulungan muli ang mga manunood sa ibaba. Hindi sila nang ahas na magsalita ng masyadong malakas dahil sa Invincible Ancient, isang peak nascent soul cultivator, ngunit kailangan pa rin nilang ulong. Hindi naman makatwiran para sa dakilang matanda ng bayan ng Ying na direktang baliwalain ang Thousand Blade Sect. 2 tao lang ang nasa Thousand Blade Sect ng mga sandaling iyon, pero para hamanin ang top 10, kailangan magparehistro ng kahit 3 tao, di ba? Bukod pa rito, ang Thousand Blade Sect ay nakakuha lamang ng substitute qualification pagkatapos ng matinding paghihirap. Sa lohikal na pagsasalita, malabong direktang hamanin nila ang isa sa 10 maliliit na sekta sa pagkakataong ito. Tama lamang na tipunin nila ang kanilang lakas at maghintay para sa susunod na hamon ng sinaunang pagkikita. Gayunpaman, kung titingnan ang ekspresyon ni Tianyong, tila hindi na siya makapaghintay para sa susunod.
Hindi ba pwedeng tumaya ang ating Thousand Blade Sect sa isang duel? Medyo naiinis na sabi ni Tianyong. Kumaway ang dakilang matanda ng bayan ng Ying. Hindi lang iyon. Dahil ang Thousand Blade Sect ay may mga kwalipikasyon para maging kapalit, syempre maaari silang lumahok sa tayang labanan. Pero dalawa na lang kayo ngayon. Magre-recruit ba kayo ng isa sa huling minuto? Hindi ito naaayon sa mga patakaran. O susuko ka na lang sa labanan sa Jindan? Tinatrato mo ba ito bilang isang pagkatalo bago pa man magsimula ang laban? Imposibleng kanselahin ang Golden Core Stage at palitan ito ng Foundation Establishment Stage o ng Nascent Soul Stage. Tiyan yung mano ng Invincible Primordial, halos pareho silang walang talo sa kanilang mga kapantay. Hindi patas na lumaban sa dalawang Foundation Establishment Stage o dalawang bagong Soul Stage battle. Tiyak na hindi sasang-ayon ang dakilang elder ng bayan ng Ying sa ganitong panukala, kaya ang maaari lamang niyang hilingin sa Thousand Blade Sect na aminin ang pagkatalo at sumuko sa isang labanan. Gayunpaman, sa ganitong paraan, maaaring manalo ang hinamon na sekta sa lahat ng labanan hanggat maaari silang manalo sa isang labanan. Sa kabilang banda, kailangang tiyakin ng sekta ng Thousand Blade na mananalo sila sa parehong labanan ng walang anumang pagkakamali. Matapos marinig ni Tianyong ang mga salita ng dakilang matanda ng bayan ng Ying, binanggit niya ang mungkahi na matagal na niyang pinag-isipan, kami, ang sekta ng libong talam, ay hindi tatanggap ng pagkatalo. Ang 3 round ay 3 round pa rin. Lalaban ako sa Golden Core Stage. Kahit hindi kami manalo, hindi kami atres. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ang dakilang elder ng bayan ng Ying, na walang ekspresyon sa lahat ng oras na ito, ay biglang nagulat. Patuloy siyang nagtanong, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Isa kang cultivator na nasa tugatog ng foundation stage. Gaano ka man kalakas, tiyak na mamamatay ka sa loob ng ilang segundo kung makakaharap mo ang isang cultivator na nasa tugatog ng Golden Core Stage. Hindi pa ako nakarinig ng laban na mas mataas ng isang realm kaysa sa iyo. Maaaring wala kang pagkakataong aminin ang pagkatalo sa oras na iyon. 5,559. Salamat, unang elder. Nakapagdesisyon na ako. Malabo na niyang naramdaman na malapit na siyang makalusot. Kung talagang haharapin niya ang isang perpektong gininto ang core, ang presyon ng buhay at kamatayan ay malamang na magbibigay daan sa kanya upang makalusot sa gininto ang core realm ng sabay-sabay. Para sa isang henyo na tulad ni Tianyong, ang mga epekto ng tableta ay talagang napakaganda, ngunit kaya pa rin niyang makalusot nang wala ang tableta. Isa pa, hindi kailangang mag-alala si Tianyong na mapatay agad. Sa tabi ni Terence, imposibleng mapatay agad ni isang simpleng golden core na nasa pinakamataas na antas si Tianyong. Ang dakilang elder ng bayan ng Ying ay tumingin ng malalim kay Tianyong, pagkatapos ay marahan na tumango at sinabing, kung gayon, napagpasyahan na. Kung ang iyong Thousand Blade Sect ay makakapatay ng 1,000 spiritual jade, maaari na nating simulan ang tayang labanan. Inihanda na ni Terence ang 1,000 espiritong jade para sa kanila. Matapos itong ibigay ni Tianyong sa punong elder ng bayan ng Linford, itinuro niya si Yidaw at sinabing, hinahamon ng sekta ng 1,000 talam ang malupit na paaralan ng talam. Yidaw, lumabas ka. Ang tapang mo. May daan papuntang langit, pero ayaw mo. Walang pinto papuntang impyerno, pero nakapasok ka ng walang ingat. Tumawa si Yidaw habang tumatayo. Itinuro niya si Tianyong at sinabing, dahil nagmamadali kang mamatay, matutupad ng batang Panginoon na ito ang hiling mo. Pagkatapak niya sa fighting ring, agad na hinugot ni Yidaw ang kanyang makapal at mahabang sable. Umakyat ang saber light sa kalangitan, at ang momentum ng saber ay mas marahas pa kaysa noong nakikipaglaban siya kay Ling Fen. Halata na hindi naglakas loob si Yidaw na maging pabaya sa kanyang pakikipaglaban kay Tianyong. Malamig na sumanghel si Tianyong, at isang siksik na kumpol ng flying needles ang lumipad pataas, na bumubuo ng dalawang lumilipad na espada na kumikinang na may pilak na liwanag sa hangin. Sinalubong nila ang mahabang sable ni Yidaw na may puwersa ng dalawang dragon na lumalabas mula sa dagat. Patuloy na umalangaw-ngaw ang malakas na tunog ng pagsalpok ng metal. Hindi na natili si Tianyong sa kanyang kinatatayuan.
Gumalaw ang kanyang katawan na parang kuneho na tumatakas, mabilis na nagbabago ng kanyang posisyon. Habang kinokontrol ang The Flying Needles, ginamit niya ang kanyang mga kamao at binti upang magsagawa ng martial skill upang palihim na atakihin si Yi Dao. Ha. Tianyong, ito lang ba ang kaya mong gawin? Dahil nang ahas kang hamanin ang batang Panginoong ito, kung wala kang anumang bagong galaw, masunurin kang maghintay sa iyong kamatayan. Tumawa ng malakas si Yi Dao, at muling tumaas ng husto ang momentum ng kanyang saber. Ang dalawang lumilipad na espada na nabuo ng The Flying Needles ay agad na nabasag, at bumalik sa Flying Needles. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tianyong. Mula sa labanan sa pagitan ni Yi Dao at Ling Fen, natuklasan ni Tianyong na ang momentum ng sable ni Yi Dao ay napaka-epektibo sa pagpigil sa kanyang libu-libong lumilipad na talam. Sa teorya, ang magaan na balahibo ni Ling Fen na nagiging mga palaso at ang libu-libong lumilipad na talam ay may ilang pagkakatulad. Sa makatuwid, pinagsama-sama ni Tianyong ang libu-libong lumilipad na talam sa sandaling simulan niya ang labanan. Hindi niya inaasahan na magagawa pa rin ni Yi Dao na basagin ang mga ito. Ang kay-abangan nitong si Yi Dao ay may dahilan. Nasobrahan na ang tingin ni Tianyong kay Yi Dao, pero sa huli, minamaliit pa rin niya ito. Tianyong, maghihintay ka na lang ba ng kamatayan ng ganito? Ha. Masyado kitang minaliit. Isa ka na lang palang basura. Matapos basagin ni Yi Dao ang pinagsamang lumilipad na espada ni Tianyong, ang kanyang aura ng talim ay tuluyan ng kumapit kay Tianyong. Kung ikukumpara kay Ling Fen, ang teknik sa paggalaw ng katawan ni Tianyong ay talagang hindi karapat-dapat banggitin. Kung walang ibang plano si Tianyong, napatay na sana siya ni Yi Dao sa isang iglap. Tutal, buong lakas na ang ginawa ni Yi Dao sa pagkakataong ito, na ibang-iba sa noong nakaharap niya si Ling Fen kanina. Naningkit ang mga mata ni Tianyong. Gumamit siya ng lakas sa kanyang mga binti at mabilis na umatras. Kasabay nito, naalala niya ang 1,000 flying needles na nagkalat sa paligid niya, na bumubuo ng isang pader ng mga karayom sa harap niya upang harangan ang mahabang sable ni Yi Dao. Sa sandaling mabuo ang pader ng mga karayom, ang talim ng mahabang sable ni Yi Dao ay tumagas pababa. Lumipad ang mga kislap at nagkalat ang pilak na liwanag sa lahat ng direksyon. Isang itim na dagger ang biglang lumabas mula sa likod ng pader ng mga karayom. Ang malakas na momentum ng sable ni Yi Dao, na tila naganyong pisikal, ay hindi kayang pigilan ang itim na dagger. Para bang hindi kayang pigilan ng umaagos na tubig ang isang isda. Hinayaan niyang saksakin ng itim na dagger ang kanyang puso. Niloko mo ako. Gulat at galit na galit si Yi Dao. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong plano si Tianyong. Hindi lang ang momentum ng saber ang hindi mapigilan, kundi ang tunay na chi na nagpoprotekta sa kanyang katawan ay hindi rin kayang pigilan ang itim na dagger. Nang mag-react si Yi Dao, huli na para iwasan niya ito. Noon lang napagtanto ni Yi Dao na ang pader ng mga karayom na ginamit para harangan ang mahabang sable ay ganap na ginamit para itago ang palihim na pag-atake ng itim na punyal. Sa ganoong kalayuan, nagawa ng itim na punyal na tamaan ang target sa isang putok lang. Para sa pag-ataking ito, ginawa ni Tianyong ang lahat. Ang mahabang sable ni Yi Dao ay tumama na sa ulo ni Tianyong. Sa puntong ito, imposible nang matukoy kung sino ang unang tatamaan, o baka pareho silang tatamaan ng sabay at sabay na mamamatay. Tunay ngang isang malupit na lalaki si Yi Dao. Wala siyang awa sa kanyang mga kaaway at sa kanyang sarili. Nang makitang hindi na niya maiiwasan ang itim na dagger, nagpa siya si Yi Dao na protektahan ang kanyang mahahalagang bahagi ng katawan. Kasabay nito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya sa mahabang sable nang walang anumang pag-aalinlangan. Gusto niyang patayin agad si Tianyong bago pa man siya masaktan. Malamig ang tingin ni Tianyong habang itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkontrol sa itim na dagger. Natapos na ng Flying Needles ang kanilang misyon, kaya sumuko na si Tianyong sa pagkontrol sa kanila. Sa pagharap sa estilo ng labanan ni Yi Dao kung saan ang magkabilang panig ay nasugatan, ipinakita ni Tianyong ang lubos na katatagan. Dahil hindi maaapektuhan ang kontrol niya sa itim na dagger, sinubukan ni Tianyong ang lahat para umiwas sa gilid. Kung susuko siya sa pagkontrol sa itim na dagger, maaaring tuluyan niyang maiwasan ang momentum ng kutsilyo ni Yi Dao.
Gayunpaman, malinaw na hindi balak ni Tianyong na isuko ang pagkakataong ito. Kapag nagkaroon ng pagkakataon si Yi Dao na huminga ng malalim, ang resulta ng labanan ay muling magiging hindi mahulaan. Ang buhay at kamatayan ay napagpasyahan sa isang iglap. Sabay silang sumigaw, patayin. Halos kasabay nito, sabay na tinamaan ng itim na dagger at ng mahabang saber ang kani-kanilang mga target. Isang malaking saber ang tumama ng napakalalim kaya't nakita ang buto na umaabot mula sa kaliwang balikat ni Tianyong hanggang sa kanyang baywang. Kung wala si Tianyong ng malambot na baluti na panlaban sa Thousand Blade Sect, maaaring direktang hinati ng saber ni Yi Dao si Tianyong sa dalawa. Hindi rin naging madali ang pinagdaanan ni Yi Dao. Sa ilalim ng kontrol ni Tianyong, naiwasan ng itim na dagger ang kaluban na ginamit ni Yi Dao para depensahan at harangin, at direktang tumagos sa kaliwang bahagi ng dibdib ni Yi Dao bago lumipad palabas mula sa kanyang likuran. Gusto sana niyang bumalik at atakihin muli si Yi Dao mula sa kanyang likuran, ngunit dahil tinaga ni Yi Dao si Tianyong, hindi na niya makontrol ang itim na dagger. Dumura si Yi Dao ng isang subo ng dugo. Hindi na niya mahawakan ang kanyang mahabang sable at nahulog ito sa entablado. Kasabay nito, nanlambot ang kanyang mga binti at lumuhad siya sa lupa. Mula sa hitsura ng kanilang mga pinsala, halata na si Tianyong ang mas malakas ang impact sa paningin. Gayunpaman, ang meridian ng puso ni Yi Dao ay nasugatan ng itim na dagger. Bagamat bahagyang nailihis ni Yi Dao ang itim na dagger na nakatutok sa kanyang puso sa huling sandali, dumaan pa rin ito sa gilid ng kanyang puso. Sa kabilang banda, si Tianyong ay mukhang seryoso lamang. Dahil hinaranggan ng kanyang baluti ang halos buong atake, hindi talaga siya nagtamo ng nakamamatay na tama. Makikita ito sa katotohanang ang isa sa kanila ay nakatayo pa rin ng tuwid habang ang isa ay nakaluhod sa lupa. Gayunpaman, hindi iyon ang iniisip ni Grand Elder Lazaro, na may kinikilingan sa paaralan ng espada ng tirano. Sa labanang ito, pareho silang malubhang nasugatan, ngunit wala sa kanila ang tuluyang bumagsak sa lupa. Upang mabigyan silang dalawa ng lunas sa lalong madaling panahon, nagpasya ang matandang ito na sabihing tabla ang laban. Ang dakilang matanda ng bayan ng Ying ay tumayo sa pagitan nilang dalawa at inanunsyo ang mga resulta. 5,560. Agad na nagkaroon ng ingay sa ibaba ng entablado. Nakita ng mga may matalas na mata na malinaw na hindi na makatayo si Yi Dao dahil sa kanyang mga pinsala. Bagamat hindi pa siya tuluyang bumagsak, dahil hindi na siya makatayo, dapat itong ituring na isang kawalan. Isang kapayapaan. Ano ba yon? Kahit na ang dakilang nakatatandang si Lazaro ay miyembro ng sekta ng Chenkon, hindi kayang parusahan ng batas ang masa. Pinag-uusapan ito ng lahat, kaya hindi sila natatakot na maging target ng sekta ng Chenkon. Agad na tumalon sa entablado si Invincible Immemorial at malamig na tumawa, tabla. Hindi sumasang-ayon dito ang Thousand Blade Sect. Hayaan mong tumayo si Yi Dao at ipagpatuloy ang laban. Natigilan ang dakilang matandang si Zinlan nang marinig niya ito. Kung isasantabi kung kaya pa bang magpatuloy ni Tianyong sa pakikipaglaban, tila wala ng kakayahan si Yi Dao na gawin iyon. Mahinang tumawa si Tianyong at sinabing, Patriarch Invincible, mabuti na lang at nakaluhod ng ganito si Yi Dao. Hindi mo ba nakikita na yumuko siya sa atin at inaamin ang kanyang mga pagkakamali? Haha, magaling. Agad na natuwa si Invincible Archean. Nakaluhod na ngayon si Yi Dao sa lupa habang nakasuporta ang mga kamay sa kanyang katawan, at nagkataong nakaharap siya kay Tianyong, kaya hindi imposibleng sabihin na siya ay yumuko at inaamin ang kanyang pagkakamali. Agad na napuno ng galit ang puso ni Yi Dao. Hindi niya napigil ang dumura ng isa pang subo ng dugo. Ang huling bakas ng kanyang lakas ay tuluyang naubos sa subo ng dugong ito, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng mahina sa lupa. Dahil dito, walang masabi ang dakilang matandang si Lazaro. Sa ilalim ng mapangutyang tingin ng di matatawarang sinaunang tao, tanging ang naipahayag niya ay may nagyayelong ekspresyon, hindi na kayang lumaban ni Yi Dao. Hinamon ng Thousand Blade Sect ang Tyrannical Blade Sect sa unang laban ng Foundation Establishment Stage. Panalo si Tianyong ng Thousand Blade Sect. Kung alam lang niya na madaling magalit si Yi Dao, hindi sana siya kinampihan ng matandang taga-bayan ng Linford.
Sa huli, tinawag siyang kontrabida ng walang kabuluhan at palihim pang ang kinutya ng mga nakamasid sa ibaba. Tianyu, ayos ka lang ba? Matapos lumabas ang resulta, agad na inalalayan ni Invincible Primordial si Tianyong na malapit nang bumagsak at isinilid ang isang 5th grade Great Recovery Pill sa bibig ni Tianyong. Ito ang mga pantulong na tableta na inihanda ni Terence para sa kanila, at natural na mataas ang kalidad ng mga ito. Mukhang malala ang mga pinsala ni Tianyong, ngunit sa ilalim ng epekto ng Grade 5 Great Recovery Pill, mabilis na siyang gumagaling na makikita ng mata. Magiging maayos din ako. Huwag kang mag-alala, patriarka. Mas gumanda ang kutis ni Tianyong. Kahit papaano, bumalik na ang kulay sa kanyang mukha. Mabilis ding umakyat sa entablado ang mga tao mula sa paaralan ng mga espada ng malupit na mandaragit upang ibalik si Idaw at gamutin ito. Malamig na tiningnan ng Grand Elder ng bayan ng Ying ang walang talo na Primordial at si Tianyong na parang nagnenegosyo lang. Susunod ang labanan sa pagitan ng mga Ores Core Stage Cultivator. Handa na ba ang Thousand Blade Sect? Hindi pa nakakarating ang mga tao mula sa Blade School ng Tyrant, ngunit sinimulan na ng Grand Elder ng bayan ng Ying na questionin ang Thousand Blade Sect. Malinaw na labis siyang nadismaya. Bago pa makapagsalita si Invincible Primordial, si Percival, na nasa gilid ng field, ay walang pakialam na nagsalita. Hindi mo ba nakikita na hindi pa ako nakakabawi mula sa aking mga pinsala? Bukod pa rito, pagkatapos ng unang labanan, agad siyang umakyat sa mga antas para lumaban. Nasaan ang pagiging patas ng sinaunang pagtitipon? Nandilim ang mukha ng matandang pinuno ng bayan ng Ying. Hindi niya pinansin ang mga sinabi ng iba, ngunit iba si Percival. Alam niya na ang sekta ng Chenkon ay dumanas ng pagkatalo sa angkan ng Salter. Natawa na lang siya ng mahina. Anong ibig mong sabihin, pinuno ng pamilyang Salter? Kailangan mo pa bang magtanong? Una ang laban sa Nascent Soul Stage, pagkatapos ay ang laban sa Jindan Stage, kahit papaano ay hayaan mong magpahinga ang kalaban ng ilang sandali, di ba? Diretsong sabi ni Percival. Sa pangalan, ang pamilyang Salter ang taga-suporta ng Thousand Blade Sect, kaya hindi naging problema para sa kanila na magsalita para sa Thousand Blade Sect. Kaya naman, walang sino man sa mga manunood ang nagulat. Bukod dito, makatwiran din ang mungkahi ni Percival, at walang masama rito. Bagamat nais ng dakilang elder ng bayan ng Linford na agad na lumaban si Tianyong sa kompetisyon ng Golden Core Stage at pagkatapos ay mapatay agad, dahil sinabi ito ni Percival, malinaw na hindi ito isang bagay na maaari niyang pagdesisyonan. Palihim niyang sinulyapan ang kagalang-galang na si Duji at nakita niya wala itong balak tumutol. Tumango na lamang ang dakilang elder ng bayan ng Ying at sinabing, dahil ganoon nga, simulan na natin sa mga bagong laban sa Soul Stage. Maaari bang umakyat sa entablado ang mga bagong cultivator ng Soul Stage mula sa Thousand Blade Sect at sa Tyrant's Blade School? Ikinuyong ni Invincible Primordial ang kanyang mga kamay at binati si Percival, salamat, pinuno ng pamilya Salter, sa pagsasalita para sa hustisya. Ngumiti si Percival at ikinumpas ang kanyang kamay. Napakagalang mo, kapwa sinaunang dawist. Hanggat kaya mong manalo sa labanang ito, makakarating ka sa top 10. Sana'y magtagumpay ka ng maaga. Salamat sa iyong mabubuting salita. Ngumiti at tumango si Invincible Ancient. Malaki ang kanyang kumpiyansa sa labanang ito. Kung tutuusin, siya ang dating nangungunang bagong soul expert sa maliit na mundo ng Supreme Ancient. Kahit ngayon, kakaunti pa lamang ang mga taong makakatalo sa kanya, ngunit tiyak na hindi pa kasama rito ang mga bagong soul old monsters ng Blade School ng Tyrant. Gaya ng sinabi ni Percival, hanggat nananalo sila sa laban na ito, hindi nakakailang ganing magpatuloy ang Jindan Stage match ni Tianyong. Bumalik si Tianyong sa kanyang upuan sa sekta ng Thousand Blades at umupo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa isang estado ng cultivation. Una, gusto niyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala sa lalong madaling panahon. Pangalawa, gusto niyang subukang makalusot. Ang sandali ng buhay at kamatayan ngayon ay nagbigay sa kanya ng isang malaking realisasyon. Maaari pa nga siyang makahakbang sa Golden Core Stage. Sa katunayan, hindi ito ang tamang panahon para pumasok sa Golden Core Stage ngayon.
Naniniwala si Tianyong na ang walang talo na Primordial Cultivator ay makakapanalo sa bagong tatag na labanang ito sa Soul Stage. Sa makatuwid, ang Thousand Blade Sect ay patuloy na hamani ng ibang mga sekta. Sa oras na iyon, si Tianyong, nakakapasok pa lamang sa Golden Core Stage, ay malinaw na magiging target. Kung wala ang Foundation Establishment Stage, hindi maaaring ibaba ang ranggo ni Tianyong para lumaban, kaya ang tanging magagawa niya ay ang sumuko na lamang sa labanan sa Foundation Establishment Stage. Sa lahat ng mga konsiderasyong ito, maaari lamang subukan ni Tianyong ang posibilidad na maabot muna ang Gold Core Realm, ngunit hindi niya gagawin ang huling hakbang ng ganoon kadali. Sa entablado, dahan daw ang lumapit ang Grand Elder ng Blade School ng Tyrant, si Tickboy. Sa bawat hakbang niya, tumataas ang kanyang aura ng isang ang-ang. Gayunpaman, nasa kalagitnaan pa lamang ng nascent soul stage si Tickboy, kaya kahit gaano pa niya dagdagan ang kanyang aura, hindi siya sineryoso ng Invincible Archaic Cultivator. Ang liwanag ng isang alitaptap ay nangangahas makipagkompetensya sa maliwanag na buwan. Mayabang na tumawa si Invincible Primordial at hinayaan si Tickboy na dahan-daang umakyat sa entablado. Hindi siya katulad ni Yidaw, na bubunutin ang kanyang sable at maglulunsad ng palihim na pag-atake nang hindi man lang nagsasalita. Ang walang talo na sinaunang magsasaka. Tumawa si Tickboy. Ang pangalan mo ay kasing liwag ng buwan noong nakaraan. Sa kasamaang palad, hindi na ito ang iyong panahon. Natatakot ako na wala ka ng pag-asa na mangibabaw muli sa maliit na jangho ng sinaunang panahon. Kahit hindi ko na muling madaig ang maliit na jangho ng sinaunang panahon, kaya ko pa ring harapin ang isang langgam na katulad mo. Tumawa si Invincible Immemorial. Ang isang eksperto sa kalagitnaan ng nascent soul stage ay tunay ng isang pambihirang master, ngunit sa harap ng isang walang talo at walang hanggang eksperto sa sinaunang stage ng Great Circle ng nascent soul stage, maituturing nga siyang isang langgam. Sa pinakamalakas na antas, isa lamang siyang mas malakas na langgam. Malalaman natin kung sino ang langgam. Biglang tumawa ng masama si Tickboy. Tumayo siya mga 3 metro ang layo mula sa Invincible Primordial at binato siya ng tansong salamin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Invincible Immemorial nang sumigaw siya, tunay na ilusyon na salamin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.